Ang pagmamahalan ng magkakapatid ay isang napakahalagang biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos. Sa mga panahon ng pagsubok at paghihirap, madalas ang pamilya ang nagiging sandigan natin. Hindi lang sila ang ating mga kadugo, kundi katuwang din sa pagsasabuhay ng pananampalataya. Ang buhay ni San Benito at Santa Scholastica ay isang makapangyarihang halimbawa ng pagmamahalan na hindi nasisira kahit pa sila'y magkalayo. Kakaiba ang relasyon ni Santa Scholastica at ng kanyang kapatid. Silang dalawa ay ipinanganak na kambal. Kambal sa dugo, kambal rin sa kabanalan. Mula po dito sa St. Scholastica's College, Manila, isang katolikong kolehiyo para sa kababaihan na itinatag noong 1906 at pinamamahalaan ng misyonerang Madreng Benedictina ng Tutsi at ang nagpasimula ng formal na edukasyong pangmusika sa Pilipinas. Ako po si Father Angelo Paulo Asper ng Society of St. Paul para sa Gabay sa Buhay. Sa Biblia, may mga halimbawa ng magkakapatid na nagsanib puwersa upang matupad ang layunin ng Diyos. Halimbawa, sina Moises, Miriam at Aaron na nagkaisa upang maglingkod sa bayan ng Israel. Si Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na tinawag ni Jesus upang maging alagad at magpalaganap ng mabuting balita. Gayon din sina Maria at Marta na magkasamang naglingkod kay Jesus sa magkaibang paraan. Sa kabilang banda, may mga kwento ng alitan sa pagitan ng magkakapatid. Si Cain at Abel, si Esau at Jacob, at si Jose naman na tinangka ng kanyang mga kapatid na patayin dahil sa kanilang inggit. Ngunit sa huli, pinatawad niya sila. Ang mga kwentong ito ay nagpapaalala sa atin ng halaga ng pagkakaisa, pagmamahal at pagpapatawad sa pamilya. Totoo, hindi natin mapipili kung sino ang ating magiging kapatid, ngunit kaya nating piliin na mahalin sila. Si Santa Scholastica at ang kanyang kapatid na si San Benito Abad ay pinanganak sa Nursia, Italy noong taong 480. Mula sa simula ng kanyang buhay, si Santa Scholastica ay naghangad na ialay ang kanyang sarili ng buo sa Diyos. Sa kabila ng kanyang pananampalataya at dedikasyon, si San Benito naman ay nagpunta sa Roma upang mag-aral, samantalang si Santa Scholastica ay nanatili sa kanilang bahay kasama ng kanilang ama. Nagsimula si San Benito sa kanyang misyon bilang isang leader ng buhay monastiko. Si San Benito ay kilala bilang ama ng monastisismo sa kanlurang simbahan at malaki ang naging impluwensya niya sa pagbuo ng mga monasteryo na naging tahanan ng mga monghe at mga mongha, kung saan ang mga ito ay namuhay ayon sa mga alituntunin ng pananampalataya, nananalangin, naglilingkod, at nag-aaral ng salita ng Diyos. Sa pagsisimula ng kanyang misyon, si San Benito ay laging inaasahang may katuwang siya sa daan, ang kanyang kambal na kapatid na si Santa Scholastica. Nang itatag ni San Benito ang monasteryo sa Subiaco, si Santa Scholastica naman ay nagtatag ng isang monasteryo para sa mga kababaihan malapit sa lugar. Nang ipatayo ni San Benito ang monasteryo sa Monte Cassino, nagtatag din si Santa Scholastica ng isang monasteryo sa Piumarola. Habang binubuo ni San Benito ang mga alituntunin para sa mga monghe, tinularan din ni Santa Scholastica ang pamumuhay na nakasentro sa pananampalataya at kabanalan. Hanggang sa ngayon, ang kanyang buhay ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga kababaihan sa simbahan. At siya ay kinikilala bilang tagapagtatag ng mga monasteryo at kumbento ng mga madre
na sumusunod sa kanyang halimbawa. Ayon sa isang kwento, bihirang magkita ang magkapatid. Kaya tuwing nagkaroon sila ng pagkakataon, sila ay nagkikita sa labas ng kanilang mga monasteryo upang mag-usap at magbahagi ng mga kaisipan ukol sa Diyos at sa kabanalan. Sa isang pagkakataon, habang magkausap ang magkapatid, dumating na ang oras upang maghiwalay at bumalik sa kani-kanilang mga monasteryo. Nang nagpaalam na si San Benito, hindi pumayag si Santa Scholastica na maghiwalay agad dahil sa pananibik niyang makasama ang kanyang kapatid at magpatuloy ang kanilang pag-uusap. Dahil dito, nagdasal si Santa Scholastica at bigla na lang bumuhos ang malakas na ulan na pumigil kay San Benito sa kanyang pag-alis. Ipinaliwanag ni Santa Scholastica na siya ay nakiusap sa Diyos at hinihiling na magtagal pa silang mag-usap. Nagulat si San Benito sa lakas ng panalangin ng kanyang kapatid at nakita niya ang kapangyarihan ng Diyos na nagsasaksi sa malasakit ni Santa Scholastica sa kanilang espiritual na pagkakapatiran. Si Santa Scholastica ay pumanaw noong 547. Sinasabi na noong mga huling araw ni Santa Scholastica, nakita ni San Benito ang isang kalapating lumilipad sa labas ng kanyang bintana na siyang nagbigay ng pahiwatig ng kaluluwa ng kanyang kapatid. Sa kabila ng kanilang pisikal na paghihiwalay, ang magkapatid ay muling nagsama sa kamatayan sa kanilang libingan sa Monte Cassino kung saan sila ay magkatabi, katulad ng pagkatabi nila sa sinapupunan ng kanilang ina. Ang kanilang buhay at pagmamahalan ay patuloy na nagpapaalala sa atin ng lakas ng pananampalataya at pagkakapatiran at ng kahalagahan ng panalangin, sakripisyo at pagpapatawad sa pagtahak sa landas ng kabanalan. Manalangin tayo. Panginoong aming Diyos, nagpapasalamat kami sa iyong biyaya ng pagkakaroon ng magkakapatid sa pamilya at pananampalataya. Salamat sa bawat isa sa amin na iyong pinagkaloob bilang kasama sa landas ng buhay. Pagpalain mo kami ng tunay na pagmamahal at pag-unawa sa isa't isa. Naway magpatuloy ang aming pagkakaisa at magtulungan kami sa bawat pagsubok na aming kinaharap. Sa mga oras ng hidwaan, turuan mo kami ng pagpapatawad at pagpapakumbaba. Ilayo mo kami sa anumang puot at inggit at palitan mo ito ng malasakit at paggalang. Naway maging matibay ang aming pananampalataya sa iyo at sa bawat isa at maging instrumento kami ng iyong pag-ibig sa aming pamilya. Nawa ang aming mga pagkakaiba ay magsilbing dahilan ng aming mas malalim na pag-unawa at pagmamahalan. Pagpalain mo kami upang kami magtagumpay sa paglago sa kabanalan at maglingkod ng tapat sa iyo at sa isa't isa. Sa ngalan ni Jesus, ang aming tagapagligtas. Amen. Ako po, si Father Angelo Paulo Asper, ng Society of St. Paul, all for the Gospel.